nga po kanina na meron po tayong tinatawag na preloaded na school gathering form natin, school data gathering form. So, i-discuss din po yan. So, to access po, of course, ang ating base ay kailangan po natin i-open yung ating browser. And then, of course, kailangan natin pumasok sa lis.debet.gov.ph. And then, you would need to sign into your account. After signing in, you need to select the Basic Education Information System app. After po nun, ay makikita nyo na po yung ating tabs. Of course, ang mga dyan yung dashboard. Nakita yung dashboard natin. So, dito sa upload, makikita nyo po sa ating user interface dyan. So, makikita nyo po dyan, meron po tayo dito sa sample natin, meron tayong download current version and then import from previous school year 2023-2024. So, ito pong import natin, ito po yung sinasabi natin kanina na preloaded with preloaded data coming from the previous school year. And then ito naman pong download current version ay ito po yung blank template po natin. So we encourage and we advise ng gagamitin po natin ay itong import from previous school year. So yung preloaded po ang gagamitin natin. Pero of course kapag bago po yung school, alangan naman na meron siyang import from previous school year. So ang gagamitin po niya yung blank natin, ano? Yung ating download current version. Now kung tatanungin niyo po, yung mga nabanggit ni nila Ma'am Omi and ni Ma'am Josie na mga changes, ay applied na ba ito dun sa import from previous school year? Yung mga naalis ba doon ay wala na dito sa import from previous school year. Kasi pag sinabi natin import from previous school year, ang thinking natin ay yung mga data elements na meron pa dati and then meron tayong changes na ginawa for this current school year, applied na po yun. Ibig sabihin, wala na po yung tinatawag natin na mga data elements na tinanggal po natin dito sa ating current version. So meaning, pag may mga bago po tayong data elements, reflected po yan dun sa ating previous import from previous school year na form po natin. Okay po? So, eto po tayo. So, you need to download the appropriate form. So, new or blank profile, yun yung ating download current version with data from previous school year profile. Yan po yung import natin. Okay? So kapag minsan ho kasi doon sa pag-test po namin, nagkaroon kami ng tinatawag na yung sa pag-download, may minsan nagba-block eh. Ewan ko po kung ma-encounter nyo to. If in case man po na ma-encounter ninyo, ang gagawin nyo lang po ay i-select nyo lang po yung keep para po mag-proceed yung ating download. Ayan. So this is a general guidelines for BIS data input. So nakapasok na po tayo, naka-download na tayo ng ating gagamitin na form. So ang kailangan po natin, especially kapag ang ginagamit po natin ay yung ating preloaded or even yung bago natin, yung blank natin na form. Of course, you need to verify yung preloaded, kung preloaded yung ginamit natin. Or in-encourage nga namin na preloaded yung gamitin ninyo, verify preloaded data for errors or outdated information. Another is to cross-check data against official documents. Of course, yung ating pong ini-input sa ating data gathering forms, kailangan yan, meron tayong mga evidence-based, meron tayong pinagbe-basean na yung mga data natin na ini-input doon ay tama. And then, of course, ensure numerical values and details are correct. Yan. I-check din natin yung completeness and consistency. Fill in all fields before submission. Reminder lang po, kailangan po natin i-fill in lahat ng ating mga
ng lahat ng data na kailangan natin doon. So ibig sabihin, pagka preloaded na, baka mamaya i-remind po natin sa ating mga school heads or kung sino man po ang mag-i-input doon sa ating data diyan sa gathering form natin na kailangan po i-check nila yung each table boxes or box natin for input yung kung ano yung ini-input natin. And then of course, you need to use standard formats. Kung makikita rin natin sa ating mga forms, meron tayong standard format na ginagamit talaga dyan. So i-check po natin kung ano yung tama at proper na format para po sa ganun ay minsan kasi meron yung i-check ng system natin na hindi niya ipapa-input yung in-enter natin kasi meron siyang validation, pero minsan hindi ganoon yung kasi very limited lang yung ating validation with the app na ginagamit natin for collecting ng data, which is Excel. And then next is of course ensure data consistency across related entries.